si NBI Director Jimmy Santiago. Hintayin muna natin ang magiging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung magbibigay siya ng pahayag or magiging desisyon niya kung ang irrevocable resignation tatanggapin niya o kakausapin pa rin. O baka may ibang plano, mga kababayan, ang ating Pangulo. In case halimbawa, ayaw na talaga ni NBI Director Santiago kasi maraming intriga sa NBI. Di natin alam baka ipalit kay Boying Rimulya. Secretary na siya ng DOJ. Mas mataas kasi yung NBI po under DOJ siya. Hindi natin alam. Tapos si Boying gawing ombudsman. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin ngayon yung resignation po ni NBI Director Jimmy Santiago kasi siguradong pagpipista na naman ito ng mga DDS po. Sasabihin ng mga DDS, kita mo na niya, nagsisipag-alisa na niya kay Bangag. Ang ganito pong mga controversies. Ang sabi kasi ni NBI Director sa Jimmy Santiago, ang rason daw ng kanyang resignation, may tumatarget sa kanyang posisyon. Sinisiraan siya. Normal po. Normal sa gobyerno. Kahit sa pribado po, ganyan. Lalo kung mga top positions po, mga kababayan. Maraming interesado. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung kwento, mga kababayan. Sa pag-resign ni NBI Director Jimmy Santiago. Yan o. NBI Director Santiago resigns over orchestrated moves to discredit him. May smear campaign daw laban sa kanya. Kaya siya nag-file ng irrevocable resignation. Malacanang has also confirmed Santiago's resignation. Sabi ni Jose Castro, Claire Castro ng Presidential Communications Office, kumpirmado na nag-file ng resignation si Director Santiago. Pero yung ating Pangulo, wala pa man pong pinapalabas na comment. Siguro kakausapin muna siya kung ano yung kanyang kalagayan, kung talagang desidido. Pero irrevocable na po. Una, nag-courtesy resignation siya. Nung lahat ng cabinet positions, cabinet rank, pinagpa-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, kasama siya doon sa nag-courtesy resignation. Pero niretain siya, mga kababayan. Pero ngayon, nag-submit siya. Irrevocable resignation. Ibig sabihin, desidido na siya. Siguro yung mga intriga sa agency, hindi niya matagalan. Talagang normal yung mga intriga. Lalo't pag may mga nasagasaan ka, di ba? May binuwag siya, mga kababayan, na grupo. Isang task force sa NBI. Explaining his resignation, Santiago said, "To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth." Hindi man niya sinabi yung pinakang detalye ng supposed attempts ng paninira sa kanyang reputasyon at kung sino yung nasa likod, but had previously called out attempts to link him to illegal online sabong. So sabi po ni Jimmy Santiago, "I cannot allow these seemingly orchestrated moves to blacken my reputation. I molded through the years." Ito yung resignation letter niya, mga kababayan, na sinabmit niya kahapon. Received August 15, 2025. Addressed sa ating Pangulong Bongbong Marcos through Executive Secretary, former Chief Justice Lucas Bersamin. So, sa kanyang sulat po, basahin natin. "Mr. President, sir, firm, loud, clear, and devoid of politicizing. Your message last zona resonates. You will pull a halt to corruption. The recent arrest of Mayor Abondio J.P. Ponsalan Jr. of San Simon, Pampanga, and former Councilor of Tiwi Albay, John Bron, during an entrapment operations by the National Bureau of Investigation proved that we are on the same page. Barely more than a year ago, I was ecstatic to accept my appointment as director of the Bureau. The challenge was for me to purge the Bureau of Scalawags. In line with this, I have caused the removal of those who have
committed serious infraction in the performance of their duties and commence the conduct of investigation on the irregularities committed. This also prompted me to abolish one unit, yung STF, to show that I really mean business. With my experiences as former police officer, prosecutor, and judge, I steered the Bureau with my best leg forward, regaining the trust and confidence of the Filipino people, the media with the Bureau. However, detractors and those who have sinister interest in my position incessantly make moves to blemish my reputation. Those covert moves started when I tendered my courtesy resignation and respond to your call. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation, which I molded through the years. With this, I would like to tender my irrevocable resignation to take effect immediately upon the appointment of my reliever in order not to disrupt the smooth flow of operations. I would like to extend my heartfelt gratitude for giving me the privilege to be part of your administration. Rest be assured that I will continue supporting your administration. Truly yours, Judge Jaime B. Santiago, Retired Director. So yan mga kababayan yung sulat na resignation letter. Irrevocable po. Ibig sabihin talagang decided na siya na umalis. Nauna rito, nagreklamo na rin si NBI Director Jaime Santiago laban sa kabi-kabilang mga fake news na binibintang sa kanya. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang sinasabi dito. Ang kilala namin Paul Tangkad dito, si Paul Riguera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito? Hindi ito STF, hindi ko tao to. Oh. O di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan na biglang nag-resign si NBI Director Jimmy Santiago. Hintayin muna natin ang magiging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung magbibigay siya ng pahayag or magiging desisyon niya kung ang irrevocable resignation tatanggapin niya o kakausapin pa rin. O baka may ibang plano, mga kababayan, ang ating Pangulo. In case halimbawa, ayaw na talaga ni NBI Director Santiago kasi maraming intriga sa NBI. Di natin alam baka ipalit kay Boying Rimulya. Secretary na siya ng DOJ. Mas mataas kasi yung NBI po under DOJ siya. Hindi natin alam. Tapos si Boying gawing ombudsman. Sabi nga natin mga kababayan, normal yan sa gobyerno, yung mga intriga. Lalo yung posisyon na tulad ng NBI Director. Maraming interesado, lalo na mga sindikato. Di ba? Yung mga malalaking sindikato tulad ng Isabong, sinasabit siya na yung nahuli po, bagman niya. Alam naman yan po ninyo, mga kababayan, ang strategy ng mga sindikato, divide and conquer by sowing intrigues. Pero kung ang ating Pangulo tanggapin yung resignation ni Jimmy Santiago, let us just trust the wisdom of the President. Di ba po? O ngayon, sari-saring reactions ng mga netizens o matake na naman po yung mga DDS para exploit yung resignation na sinabmit ni Jimmy Santiago para yung kanilang agenda i-push. Ganon talaga po. Yan sabi dyan, Leland, my salute to the director, a former cop, a judge, and a principled man. He chose integrity over position. Sabi ni Roger Base, Mr. Santiago is a strong subordinate. He was not belong under a weak leader.
Referring sa ating Pangulong Bongbong Marcos na weak leader. Paano nga po naging weak leader ang ating Pangulo na sa kanyang term, yung strong leader ninyo nakakulong, nasa hawla ngayon. At si Sara Duterte nandun na sa Kuwait sa kanyang world tour para sa Maisog Rally. Hindi na din pinapaniwalaan na maisog kasi si Basti po naduwag kay General Torre, the champion. O diba? Saan ka nakakitang weak leader? Mga kababayan, na pinakulong yung matapang na leader. Pati yung spiritual advisor, mga kababayan na may-ari ng universe, nakakulong. Walang maniwala sa inyo. At naninindigan laban sa isang superpower na gustong kamkami ng ating bansa, ang China po. Naninindigan, hindi masindak yung ating Pangulong Bongbong. You see, yung mga narratives ninyo na weak leader, hindi na kinakagat po ng tao. Weak leader pala, pero iyak na iyak kayo dahil nakakulong yung strong leader ninyo. O diba? Sabi ni Ramon, you still have credibility attached to your name. Better late than never. Principles matter over money. Sabi ni Dante Vicente, basta ang tao matuwid at may paninindigan, kakalas talaga yan habang di patuluyang nawawasak ang dignidad. Mabuhay. Sabi ni Bambam ko, kakaibang gobyerno natin ngayon, walang safe. Kahit nasa posisyon ka, basta hindi pabor sa mga tiwali ang nangyayari, pababagsakin kanila. Parang 3 tao yata ang presidente natin ngayon. 2 lalaki at 1 babae. Sana presidential election na bukas. Gusto nila presidential election na bukas kasi sa survey po ng WD, leading si Sara for president, si Bongo for vice president. 3 years pa po before presidential election. Sabi sa Bible, the first will be the last. The last will be the first. Malamang sa malamang matulad kay Jojo Binay, laging leading sa survey, talo. Si Grace po, ganun din. Kasi matagal pa po. Kayo lang naman ang gigil na gigil. Ka-election pa lang yung Mayo. Gusto pa lang ngayon. Tapos gusto ninyo mag-election agad. Malabo po. Sabi ni Pedro Santiago, hindi masikmura ni NBA Director Amy Santiago ang panggigipit at pinapagawa sa kanya na gawa ng kaso at ipakulong si BP Sara Duterte. Pinili na lang niyang mag-resign kaysa sa talian sa ilong at susunod kahit mali. Wala man po sa resignation niya yung sinasabi ninyong panggigipit para ipakulong si Sara Duterte. Hindi man yon. Ang issue po sa isabong. Fake news po kayo. Sabi ni Leslie, pag nagamit na kayo, wala nang saysay. Dapat kahit presidente ng bansa, di kayo magpapadikta kasi temporary lang naman ang posisyon nila. Institution dapat matibay at may isasalin sa next generation. Mali man po ang pagkaintindi ninyo. Paano hindi sundin kung may utos yung presidente? Subordinate po ang NBI. Gusto mo mag-rebuilde? Saan ka nakakita sa gobyerno o nga kahit sa pribado? Hindi sumusunod sa amo. Di ba? Kung ayaw mong sumunod sa amo, ang choice mo mag-resign. Di ba? Ganun yon. Kaya lang, malinaw naman po sa resignation ni NBI Director Santiago. May naninira sa kanya, kaya pinili na lang niya na mag-resign. Kasi siguro naisip niya, baka masira pa yung kanyang reputasyon. Kaya inunahan na niya. Ngayon, kung may tiwala pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, nasa presidente. Kung tatanggapin yung kanyang irrevocable resignation, paano niya Mr. Maravillas? Irrevocable nga. Pwede pa rin yung irrevocable i-consider po kasi depende yon sa pakiusap ng ating Pangulo. Di ba? And possibly, isang strategy yon ni Director Santiago na siya desidido na umalis. Kung hindi siya paniniwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga paninira sa kanya, na sangkot siya sa isabong, bata niya, yan ang sinasabi. Hindi ko anya bata, yung involved na tawa ng NBI or NBI bagman. Yan o.
nagpapakilalang NBI bagman. Hindi ko anya bata. Yan o. Ang kilala namin Paul Tangkad dito, si Paul Riguera na naka-assign sa ballistics. Sa report, STF daw. Madumi, malisyoso. Ikinakabit sa akin na kumbaga pinapalabas kolektor ko. Makakaharap ako sa inyong lahat. Kayo mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon. Wala akong kota-kota. Kayo, alam niyo yun kung sino-sino yung mga may kota-kota. Pero ako, never ako na-involved dyan. Kaya nasasaktan ako. Ba't pinagpipilitan na bata ko ito? Bagman ko ito. Hindi ito STF, hindi ko tao to. Oh. Anyway, hintayin natin yung reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makaiwas tayo sa mga haka-haka. Di ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito yung bakong packaging ng Firmax po. Maganda na siya. Ito naman po yung bago naming binibentang product online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Pati si Papa P, pati si Marian Rivera. May coffee mix din po. Malaki po ang I Am Worldwide Corporation. Ito yung distributor namin sa Australia. Marami po kami stocks para sa inyo mga orders. Big time po yung company. Oh. Stable company, mga kababayan. Tingnan naman ninyo po. Ito ang babata pa ng mga distributors. Ang mga health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For inquiries, business inquiries, and orders po ninyo, contact ninyo yung aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallet, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase sa Amerika.